Pag nakakadama po kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay, ano pong magandang attitude? Magpasalamat kayo. Dahil lalong magiging mabigat ang inyong buhay, lalong madadagdagan ang inyong sakit kung kayo ay nagrereklamo. Amen? Bakit kailangan po kayong magpasalamat kahit na kayo ay nakakadama ng sakit o ng kirot? Ibig lang sabihin, buhay pa kayo. Dahil sino ang hindi na nakakadama ng hirap, ng sakit? Yung mga bangkay, yung mga patay. My dear friends, what makes us human is the experience of pain and hurt. If you remove your pain, if you remove your hurt, you remove your humanity. You remove your life. Kung kayo po ay may sakit na pangangatawan, sino po sa inyo? Taas ang kamay. Say and pray, heal me Lord. Heal me Lord. Kung kayo po ay may sakit, nag-aalala kayo, say and pray, give peace to me Lord. Give peace to me Lord. Kung kayo po ay may sakit ng loob, may galit kayo, naiinis kayo, say and pray, give me the strength to forgive Lord. Forgive me Lord. Kung kayo po ay may sakit sa bulsa, kulang ang budget, kulang ang pambayad sa utang, say and pray, Lord, you are the provider. Give me overflowing grace, abundance, Lord. Wala naman pong problema ang walang solusyon. Lalong-lalo na kung lalapit tayo at mananalangin sa Diyos. Amen? But if your hurt, if your pain, if your problem persists, what should you say? What should you believe? Ito po ang paalaala ko sa inyo para hindi po masira ang inyong loob, para hindi po kayo sumuko sa inyong mga problema, sa inyong mga pagsubok sa buhay. Keep on repeating this very important lesson. The greater the pain, the greater the power. Ang ganda po, no? Ulitin ko, the greater the pain, the greater the power. Mas maraming sakit, mas maraming ginhawa. Amen? Mas maraming lungkot, mas maraming ligaya, mas maraming hirap, mas maraming grasya. The way to receive power is through pain. You cannot receive any power without undergoing great pain. Pain is part of receiving power and grace. Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid, success is not a straight line upward. Ayon po sa mga scientifico, ayon po sa mga eksperto, bago ka magtagumpay, kailangan ka munang mabigo. Ang tagumpay po, parang isang alon, up and down, pero dapat pataas ng pataas. Habang nabibigo ka, tumataas ka, nagtatagumpay ka, pero bababa ulit yan. Yung mga nabibigo, yung mga tumitigil, yung mga umaayaw, yung mga umaatras. Real success is a curved line down, up. Kaya kung ikaw ay nasa ibaba, kung ikaw ay nabibigatan, pagpatuloy mo lang. Dahil ano ang kasunod niyan? Tataas ka na, magtatagumpay ka na. Kailangan mo munang mabigo bago ka magtagumpay. Amen? Tandaan niyo po yan. Bakit ka hinahayaan ng Diyos na mapuno ng utang? Dahil gusto niya pagdating ng araw ma-appreciate mo, mapapahalagahan mo ang pera. Hindi ka na magwawalwal, hindi ka na magiging gastador, hindi ka na mag-aaksaya ng pera. Gusto ng Diyos na yumaman ka. Amen? Bakit ka hinahayaan ng Panginoon na ma-homesick? Para pag-uwi mo dito sa Pilipinas, mas pahalagahan mo at malasap mo ang pagsasama-sama niyong magpapamilya.
Diba? Pag palagi mong kasama yung pamilya mo, binabaliwala mo sila. Ngayong malayo ka sa iyong pamilya, diyan mo sila namimiss. Diyan mo nakikitang halaga ng pamilya. Bakit hinahayaan ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Dahil gusto ng Diyos, mas lumalim pa at tumatag ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po, ang mga gumaling noong panahon ni Jesus, may matibay, may malakas sa pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang sakit mo ay daan para sa ikalalakas mo. Ang hirap mo ay daan para sa ikauunlad mo. Ang iyong lungkot ay daan para sa ikasasaya mo. Yan po ang tinutukoy ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. Sabi niya, kapag inalay natin ang buhay natin sa Kanya kay Kristo, kapag binitiwan natin ang lahat ng ating hawak-hawak, bit-bit dito sa mundo, kapag tinakwil natin ang ating sarili para sa Kanya, ano ang ating makakamtan? Magkakaroon tayo hindi lang ng buhay at buhay magpasawalang hanggan. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay gagantimpalaan sa ating ginagawa dito sa mundo. Paano ka bibigyan ng gantimpala? Paano ka bibigyan ng isang premyo? Paano ka pagpapalain ng Diyos kung wala ka namang ginagawa? Amen? Napakaganda nga po ng sabi ng isang kasabihan. The tough times create strong men. Strong men creates easy times. But easy times create weak men. And weak men creates tough times. Ang mga mahihirap na panahon, diyan mo nakikita lumalabas ang mga malalakas matatag na tao. Ang mga matatatag, ang mga malalakas na tao, silang gumagawa ng mga masasayang panahon. Pero ang masayang panahon, diyan lumalabas, nagkakaroon ng mga mahihinang tao. At dahil mahina ang tao, siyang nagiging dahilan ng mahirap na buhay. Wala po kasing umaasenso at umuunlad sa luho. Amen? Mga kapatid, kailangan po nating turuan ang mga kabataan. Huwag takasan ang sakit, ang hirap, ang problema at pagsubok ng buhay. Ang ginhawa, ang nakakasira sa ating pagkatao. Ang sarap ng buhay ay ginagamit ng demonyo para tayo ay malayo sa Diyos. Ang ginhawa, ang nagiging dahilan minsan bakit hindi nagtatagumpay ang tao. Amen? Sabi nga po ni Warren Buffett, isa sa mga pinakamayaman na tao, Amerikano, sa isang interview, pinag-aralan daw po niyang mga maraming kumpanya na biglang nagtagumpay, naging successful, pero mga ilang taon lang bumagsak sila. Ano po ang pinakadahilan? Bakit biglang bumagsak, biglang nabigo, biglang nawala? Ang pinakadahilan daw po ay naging kampante sila. Ang pinakadahilan po ng kanilang kabiguan ay dahil naging palagay daw sila ng loob. Complacency is the number one killer of our success and progress. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, huwag kayong malulungkot pag nakakaranas kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay. Yakapin niyo. At para maging mas masaya kayo at para maranasan yung kapayapaan habang niyayakap niyo po yung inyong hirap at pagsubok, alay niyo sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, nakasunod ako sa likod mo. Tingnan mo, yakap-yakap ko din ang aking krus, ang bigat ng aking buhay. Inaalay ko ito sa iyo. Do it for the Lord, and the Lord will give you more strength. Your hurt, your pain is your way to power. Act positively. Tandaan niyo po, meron tayong mga ginagawa na nakakaapekto sa ating nararamdaman. All of your actions affect your mood, affect your emotion, affect you. Kapag po nadidepress kayo,
iwasan niyo mga bagay na ito, ha? Huwag po kayong iinom ng alak. Pangalawa, huwag po kayong kakain ng junk food, ng chichirya, ng mga matataba, ng mga maaalat, ng matatamis. Eat healthy. Huwag din po kayong magkukulong mananatili mag-isa sa kwarto. Hindi po nakakatulong yan. Ang sabi po ng mga psychologists, pag nalulungkot ka, lumabas ka sa kwarto, magbilad ka. Pumunta ka sa araw. Tanggapin mo ang sinag ng araw, ang liwanag ng araw. Nakakatulong po yan para lumabas yung happy hormones. Lumapit ka, pumunta ka doon sa mga masayahin na tao. Do not be alone. Look at what you are doing. Pag negatibo ang iyong ginagawa, negatibo din ang iyong mararamdaman. Maghanap ka ng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Basta't huwag mong hahayaan na nakahiga ka lang. Dahil lalong lalala ang iyong nararamdaman. Find something positive to do. Kaya nga po ang kasabihan, di ba, kung maalala nyo, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. If you cannot crawl, then pray. Palagi meron tayong magagawa. Kung ang huling magagawa mo na lang ay ang magdasal, huwag kang titigil na magdasal. Because if you do nothing, you will receive nothing. Amen? Pero kung may gagawin kang mabuti, at kung gagawin mong pinapagawa ng Diyos, anong matatanggap mo? Pagpapalakas, pagpapala galing sa Kanya. When you are depressed, you can do one thing. Pray always. Alam ko po, pag sobrang lungkot mo, ayaw mong tumayo sa kama. Amen? Alam ko po, pag nalulungkot kayo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Prayer is our lifeline to God. Kahit na napakapangit ng dasal ni Elijah, tingnan niyo po, pinakinggan ito ng Diyos. Dahil wala naman po yan sa ganda ng dasal eh. Tungkol yan sa katotohanan ng ating dinadasal, ng ating sinasabi sa Diyos. Aanuhin ng Diyos ang inyong dasal kung hindi naman po ito totoo. Amen? If you are sad, if you are depressed, then be truthful. Say it to the Lord. Hindi ka naman huhusgahan ng Panginoon. Pero pagkatapos mong binuhos, sinabi, binuksan lahat sa Diyos, anong kailangan mong gawin? Makinig ka. Tanggapin mo ang mensahe na galing sa Diyos. Diyan tayo nagkukulang. Kasi puro tayo salita ng salita, puro tayo na lang ang nagsasabi, pero nakakalimutan nating makinig sa Diyos. My dear friends, prayer is not a one-way monologue, but prayer is a dialogue with God. Isipin niyo po ito. Kung pupunta po kayo sa doktor, magpapacheck up kayo. Pag nakita kayo ng doktor, tatanungin niya, anong problema? Diba? Sasabihin natin lahat na masakit sa atin, sa ating katawan. Kung kayang pagkatapos mong binanggit, sinabi lahat sa doktor, Dok, ito yung masakit sa akin, Dok, ito yung aking problema. At pagkatapos, iniwanan mo yung doktor. Ang tanong, matutulungan ka ba ng doktor? Mapapagaling ka ba ng manggagamot? Di ba hindi? Yan ang ginagawa natin madalas sa panalangin. Bakit yung mga problema natin hindi nasusolusyonan? Bakit yung mga bigat ng ating buhay hindi gumagaan? Bakit ang ating mga pagsubok ay hindi nagkakaroon ng kasagutan? Dahil sinasabi natin lahat ng mga problema, pagkatapos agad nating iniiwanan ng Diyos, hindi man natin marinig, hindi man natin tinatanggap yung kanyang turo. My dear friends, pray always. It means, yes, open your heart, open your mind to God, but also be open to what God has to say. At ngayon, sa katahimikan, kung magdadasal ka, ang tanong, ano kaya ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Isang gamot yan sa iyong depression, sa iyong lungkot. Marunong ka namang sanang makinig. Dahil ang tatanggapin mo sa Diyos ay ang magpapalakas sa iyo. Malayo ang mararating mo sa tulong niya. Amen? Kung isasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong gagawin, mawawala
ang iyong lungkot, ang iyong depression.